3 taon na po kaming kasal ni Nico, Itay. At 1 taon na po ang apo niyo sa amin. Hindi ba maaaring kalimutan niyo na ang nakaraan? Hindi ko makakalimutan yon. Hindi siya ang gusto ko para sa'yo. Gangan nga lang, itinanang ka ng lintik na yon. Kaya yan, naghihirap ka sa buhay. Handog ng DZRH ang dulang sa kanyang panahon. Ang buhay ay puno ng pakikipagsapalaran. Kaya dapat na ang tao ay laging nakahanda. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Sania sa ating dulang sa kanyang panahon. Ang dami mo namang huling isda, Nico, at malalaki. Oo nga, mahal. Sinuwerte na naman ako. Madaragdagan na naman ang ating ipon. Pag naibenta mo lahat to, Magtira ka rin ang para sa atin. At bigyan mo rin sina Tatay Dado at Kuya Joel. ang bait mo talaga. Hindi mo nakakalimutan ang pamilya ko kahit na hindi ka naman pansin ng tatay ko. Kung pansinin ka man, sinusungitan ka. Kasi, kung hindi dahil sa tatay mo, wala akong magandang asawa. Kaya bakit ako magagalit sa kanya? Ikaw talaga, puro ka biro. Ba? Hindi ako nagbibiro. Talagang maganda ka. Oh? Napakaganda. At mapalad ako dahil ako ang pinili mo sa dami ng manliligaw mo. Wow! May isda na naman kami. At ang lalaki pa, ha? Padala ni Nico, Kuya Joel. Marami kasi uli siyang huli. Ang bait talaga ni Bayaw. Hindi kami nakakalimutan. Oh, nagpapalapad lang yun ng papel. Ay, Akala yata niya matatanggap ko na siya bilang manugang. Nagkakamali siya. 3 taon na po kaming kasal ni Nico, Itay. At 1 taon na po ang apo niyo sa amin. Hindi ba maaaring kalimutan niyo na ang nakaraan? Hindi ko makakalimutan yon. Hindi siya ang gusto ko para sa iyo. Dangan nga lang, itinanang ka ng lintik na yon. Kaya yan, naghihirap ka sa buhay. ay, tapos na pong lahat. Wala na kayong magagawa. Matuwa na lang kayo na maligay sa Sanya kay Nico. Malayo na palang narating ko. Ang talibang kasi ko sa pangingista. Hindi bale, marami naman akong huli. At ang lalaki uli. Tsaka matutuwa na naman si Sanya dito. Oh, ang lalaki na ng alon dito. Mabuti pa makauwi na. Ha? May malaking alon. Sasalpukin ang bangka ko. Hindi! Hindi! Oh! Sino lalaking yan, anak? Nakita po siya ng mga tauhan natin dito sa Dalampasigan. Sugatan siya, Mama. Ay, oo nga, at walang malay. Tumawag kayo ng doktor. Kailangan mailigtas natin ang lalaking ito. Marami siya sugat. Ay, bakit ka umiiyak? Ayoko siya mawala. Ayoko mawala si Noel. Pero anak, tulungan na natin siya. Sige, oo. Uutusan ko yung isang tauhan natin. Tawagin si Dr. Romano. Kayo pala, Itay. Kuya Joel. Naglutong ate Agnes mo ng sinigang na hipon. Nagdala ko para sa inyo ng pamangkin ko. Salamat, Kuya. Oh, umiiyak ka na naman. Hindi ko kasi mapigilan, Tay. Alalang-alala na po ako kay Nico.
Ilang araw na siyang nawawala. Kahit bang bangka ninyo, hindi pa natatigpuan? Oo, kuya. Hinala ako. Baka yan may babae at sumama na siya doon. Ay naman. Itay, wag ko kayong magsalta ng ganyan. Pinahihina nyo naman ang loob ng kapatid ko eh. Hindi ako magagawang pagtaksila ni Nico. Mahal niya ako. At tapat siya sa akin. Kung totoo yan, nasan siya? Kung nadisgrasya siya, sana nakita na ang bangka niya. Kaso hindi. Naniniwala ako. May dahilan kaya hindi siya nakabalik. May nangyari sa kanya. At kung ano man yun, sana maligtasan niya para makabalik siya sa amin. Ewan ko sa'yo. Kaya lang ang katotohanan. Ayaw mo pang tanggapin. Kanina pa kita hinahanap. Narito ka lang pala sa may dalampasigan, Noel. Hindi Noel ang pangalan ko. Nico. Pasensya na, Rika. Nainip ako sa bahay niyo, kaya namasyal ako rito. Ang ganda dito, ano, Noel? Tahimik. Ang linaw ng tubig dagat. Ang puti ng buhangin. Rika, sinabi ko na sa'yo. Ako si Nico, hindi si Noel. Alam ko. Pero sana hayaan mo na lang tawagin kitang Noel. Kasi kamukha mo siya. Mas mataba. At mas matangkad ka nga lang sa kanya. Pero sabi mo, na-aksidente siya bago kayo ikasal. Oo. At iyon ang ikinamatay niya. Kaya nga nung makita kitang sugatan, talagang pinilit ko si Mama na tumawag ng doktor. Dahil ayoko mawala ka. Rika. Ayoko matulad ka kay Noel. Dahil mahal kita. Mahal kita, Nico. Hindi. Nagkakamali ka lang ng nararamdaman mo. Akala mo lang mahal mo ko, pero ang totoo, yun ay dahil naaalala mo siya sa akin. Hindi ba pwedeng mahalin mo rin ako? Pasensya ka na. Pero may asawa at anak na ako. At natitiyak ko, nag-aalala na sa akin ang asawa ko. Hanggang ngayon ba nagmumukmuk ka pa rin? Hayaan niyo na lang po ako, Itay. Hindi ko naman po pinababayaan ang anak namin ni Nico. Magtrabaho ka na. Para mabuhay kayo. Ako mag-aalaga sa apo ko. Bala ka naman po talagang kumuha ng pwesto sa palengke. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Sumama ka doon sa pinsan mo si Agnes. Sa Abu Dhabi? Oo. Maganda roon. Kikita ka ng malaki. Malilimot mo pa walang yamong asawa. Pero, Itay... Akong mag-aalaga sa apo ko. Gagastosan ko rin ang pag-alis mo. Ayoko po, Itay. Ayoko po mapalayo sa anak ko. May santik pala talaga utak mo. Tigas ang ulo mo. Itay, sana hayaan niyo na lang po ako. May asawa na ako. At isa pa, naniniwala ako. Babalik din sa amin si Nico. Anong sasabihin mo sa akin, Nico? Aling Flora, gusto ko pong magpasalamat uli sa pagtulong niyo sa akin. Utang ko po sa inyo ni Rika ang buhay ko. Natulungan mo rin ako na malaki, Nico. Mula nang dumating ka rito sa resort namin, nagbalik ang sigla ng aking anak. Hindi na siya nagtatangkang magpakamatay. Kaya ang gusto ko sana, lumito ka na lang. O, mabubuhay ka na maginawa rito. Lalo na kung pakakasalan mo ang aking anak.
Kaisa-isa ko siyang tagapagmana rin. Pero Aling Flora, may pamilya na ako. Alam po niya yun. At mali na buhayin niya sa akin ang isang matagal ng patay. Tama si Nico, Mama. Teka, Hinihintay na siya ng kanyang asawa at anak. Kaya, hayaan na natin siya makaalis. sigurado ka ba sa gusto mong mangyari? Opo. Maliwanag na ang isip ko, Mama. Tanggap ko nang hindi na magbabalik pa sa akin si Noel. Akala ko hindi ka na darating, Sanya. Ang tagal mo eh. Pinaliguan ko pa kasi si Junior, Kuya Joel, kaya medyo natagalan ako. Ano yung dala mong bag? Narito lahat ng mga kakailanganin ni Junior habang nasa palengke ako. O sige, kami nang bahala dito ng asawa ko at maging sa pamangkin ko. O sige na, magtrabaho ka na. Salamat. Salamat, Kuya. Buti ka pa, nauunawaan mo ko. Dahil nakita ko naman kung gaano ka kamahal ni Nico. Kaya hindi rin ako makapaniwalang ipinagpalit ka niya sa iba. Sana nga, bumalik na siya. Kasi anibersaryo na ng kasal namin bukas. Sana, ibalik na siya sa akin ng Diyos. Tulog na si Junior. Malapit na rin matapos ang araw na to. Ang wedding anniversary namin ni Nico. Diyos ko. Nasaan po kayang asawa ko? Sana wala pong nangyaring masama sa kanya. At sana naaalala pa rin niya kami. Sanya. Nico! 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 Ikaw nga! Salamat! Salamat at nagbalik ka na! Nico! Patawarin mo ako sa pagkawala ko. Ano bang nangyari sa'yo? Saan ka galing? Sinalpok ng malaking alon ng bangka ko. At napadpad ako sa isang isla na pag-aari ng isang mayamang byuda. Sila ng kanyang anak ang tumulong sa akin. Babae bang anak ng byuda? Oo. Pero huwag kang mag-alala. Wala akong naging ugnayan sa kanya. Alam mo, binigyan pa nga nila ako ng pera eh. Para daw magamit natin sa pagninegosyo. Ano? Bakit? Ikukwento ko sa iyo lahat mamaya. Pero ngayon, ang gusto kong gawin natin, ipagpasalamat sa Diyos ang muli nating pagkikita. Kung mapagtatagumpayan lamang ang mga pagsubok at tukso, iba yung kaligayahan ang kahalili nito sa kanyang panahon. Nalagsiganap, Jenaline de la Cruz, Bobby Cruz, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Susan Robles, at Rosana Villegas. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Sanoga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Delma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Jeline, huwag kang magagalit ha.
Pero hindi ka dapat nagdadamit ng ganyang kanipis at ganyang kaikli. Paano kung may ibang makakita sa'yo? At pag-isipan ka na masama? Kung ikaw ang gagawa nun sa akin, tatanggapin ko. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Sinasabing higit na matyaga ang mga kababaihan kaysa sa mga kalalakihan. Ito kaya'y may katotohanan? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Paulo sa ating dulang sa kanyang panahon. Hello, honey. Dumating ka na palahan. Maaga kaya tayo ngayon. Yes. Ilang gabi ko na kasi kayong hindi nakakasabay mag-dinner ni Shane. Kaya ngayon wala naman masyadong trabaho sa office. Inagahan ko talaga ang uwi. Ay, tamang-tama pala yung pinadeliver kong ulam. Favorite mo yon? Salamat, Han. May kasama nga pala ako. Halika rito, Jeline. Lumapit ka. Sino siya, Paolo? Siya si Jeline. Nirekomenda sa akin ng isa kong office mate para maging katulong natin. Good afternoon po, Ate Rowena. Good afternoon din. Mabutit nakakuha ka na ng makakasama natin, Han. At recommended pa ng kakilala mo, ha? Kaya makasisiguro tayo na mapagkakatiwalaan natin siya. Kaya nga tinanggap ko na siya agad, Rowena. Kumusta nga pala ang therapy mo? Okay naman. Mabilis nga daw yung improvement ko, sabi ng therapist ko. Natutuwa ako, ha? Magaganda pa rin yung grades mo sa card, Shane. Hindi nagbago yun, ha? Kahit na na-aksidente ako. Sabi ko naman po sa inyo, Mami, hindi ko po kayo bibigyan ng problem ni Daddy. Lalo na ngayon, galing pa kayo sa aksidente. Bait talaga ng anak ko. Ate Rowena, handa na po ang lunch. Mami, dito na lang tayo kumain sa room nyo. Anyway, wala naman si Daddy. Okay, anak. Jeline, pakidala mo na lang dito yung lunch namin ng anak ko, ha? Dito na kami kakain. Okay. Yes, Ate. Mami, hanggang kailan po ba dito sa atin si Ate Jeline? Ay, kahit na makalakad ako uli, anak, kakailanganin natin siya nakasama dito sa bahay. Kaya malamang magtatagal siya dito. Bakit? Ayaw mo ba sa kanya? Kasi po, naartehan ako sa kanya. Bakit mo naman nasabi yan? Kasi naman, kahit nasa bahay lang, lagi siya naka-lipstick. Talo pa nga kayo. Tapos, lagi pa siya naka-shorts ng maiksi. Baka naiinitan lang siya, anak. Bakit po lagi siya naka-lipstick? Wala naman siya ibang pinupuntahan. At wala din siyang visitor. Tay, sabi po ni Rowena, uuwi na raw kayo. Oo, Paulo. Baka kasi gabihin ako sa daan. Mahirap sumakay. Sana dito na kayo maghapunan. Nang makasalo naman namin kayo. Hahatid ko na lang kayo sa bahay ni Mami. Maganda sana yon. Pero maabala ka pa eh. Imbis na makapagpahinga kayo ng maaga. Okay lang yun, Tay. Sasama ko na rin po si Rowena sa paghahatid sa inyo. Parang namasyal na rin kami. Mula kasi nang maaksidente si Rowena, hindi na kami nakapamasyal. Dadalhin na rin natin ang mga groceries na iuuwi nyo. Salamat, Paulo. Mula noon hanggang ngayon, hindi ka nagbago sa aking anak. Kahit na nga na-aksidente siya. At kahit muling makalakad, ay hindi nakatulad ng dati. Mahal na mahal ko po ang inyong anak, Tay. At ngayon ko po lalong patutunayan yun.
Tayo kumain. Nag-ahay na po si Jill. Salamat uli. Talagang isa kang mabuting asawa at manugang. Ang ganda ng proposal na itinuro mo sa akin, paring Paolo. Bumili bang boss ko? Salamat, ha? Wala yun, Tirso. Buti nga, nakatulong pala. Oo naman. Ayan mo, next time, ako naman ang babawi sa'yo. Ikaw naman. Hindi mo na kailangan pang bumawi. Pasasayahin lang kita para mas maganda, di ba? Ililibre kita dun sa isang lugar na maraming magagandang chicks. Tirso, hindi ako mahilig mag-bar. At saka isa lang ang chick para sa akin. Si Rowena lang. Di mo naman siya iiwan eh. Maglilibang ka lang sandali. Mahirap yan. Ayoko masira ang pamilya ko. Okay, sige. Bahala ka. Pero pare, maganda yung katulong niyo ah. At bata pa. At mukhang game. Halata sa pananamit eh. Ganun lang talaga sa manamit. Pero matino siyang babae. At nirirespeto ko siya. Kaya wag mo kong ibuyo sa kanya. Talagang gwapo ang amo kong lalaki, Day. Oo, at kahit 38 na, mukhang bata. Oo, kaya nga crush ko eh. May asawa nga, pero inutil na. Naka-worker na lang. Nadisgrasya raw kasi yun habang namamalengke. Malay mo. Kaya nangyari yun dahil para sa akin talaga si Kuya Paulo. O, diba? Ay basta, gagawa ko ng paraan, Day, para mapansin ako ni Kuya at para maging kami. Hey, Shane. Oh, may problema ka ba? Kanina ko pa napapansin, wala kang kibo. Tapos nung pumasok dito si Jeline para magdala ng juice natin, nakasimangot ka. What's wrong, baby? Galit ako kay Ate Jeline, Mami. Ha? Bakit? Meron ba siyang ginawang masama sa'yo? Wala pa po. Pero may gagawin po siya masama sa ating lahat. Ano? Lalo na po kay Daddy. Bakit mo nasabi yan, anak? May nalaman ka ba tungkol sa kanya? Yes, Mami. At talagang sasabihin ko po ito sa inyo ngayon. Kuya Paulo, eto na po ang juice mo. Sinarapan ko ang timpla niyan. Salamat, Jeline. Dito ako sa sala manonood ng TV dahil tulog na si Rowena. Ayoko maabala ang pagtulog niya. Mapansin niya ang manipis at sexy kong suot. May sinasabi ka? Ay, sabi ko, Kuya, ang bait mo talaga. Pwede ba ako maupo dito sa sopa para makakwento mo? Sige. Sobrang naman nipis ng damit nito. Anak, cleavage, pati na ang hubog mo. Kuya, nawalan ka na ng kibo. Napansin ko kasi ang damit mo. Jeline, huwag ka magagalit, ha? Po? Pero hindi ka dapat nagdadamit ng ganyang kanipis at ganyang kaikli. Paano kung may ibang makakita sa'yo? At pag-isipan ka na masama? Kung ikaw ang gagawa nun sa akin, tatanggapin ko. Ano? Ang totoo, matagal ko na ngang hinihintay yun. Huwag mo akong hawakan, Jeline. Kuya. Ano ba? Bakit ka tumayo? Saan ka pupunta? Sa kwarto namin, ng asawa ko. Siya ang gusto kong kasama. Ha? At hindi ang ibang babae. Tanghali na. Hindi ka ba papasok sa office? Hindi muna, Han.
May kailangan kasi tayong gawin. Ha? Gawin? Ano yun? Alam mo, naalala ko, 3 taon tayong naging steady bago nagpakasal. Pero kahit minsan, hindi ka pumayag na may mangyari sa atin. Talagang iningatan mo ang sarili mo. Kahit na nga mahal mo ko. Dahil gusto kong ikasal tayo ng malinis ako. At nangyari naman. Kaya nga nagpapasalamat ako dahil hindi ka naging mapilit. Ang totoo, lalo kitang minahal sa ugali mong yun. Mataas ang pagpapahalaga mo sa iyong pagkababae. At nang ikasal naman tayo, naging ulirang kang kabiyak sa akin. Kahit pareho tayong may trabaho, hindi ka nagkulang sa akin kahit minsan. Maging sa ating anak. Hanggang sa isang araw, nabundol ka ng isang sasakyan habang namamalengke. Gusto mo kasing maipagluto kami ng espesyal noon. Sandali nga. Ano ba nangyayari sa'yo? At inaalala mo ang lahat ng yun? Mapalad ako sa pagkakaroon ng kabiyak na katulad mo, Rowena. At hindi ko magagawang ipagpalit ka sa ibang babae. Paolo? Gusto kong maging tapat sa'yo sa habang panahon. Kaya sasabihin ko ito sa'yo. Alin? Ano ba yun? Si Jeline. Tinangka niya akong akitin kagabi habang nanonood ako ng TV. Pero hindi siya nagtagumpay. Kaya gusto ko, paalisin na natin siya. Sabi niyo po, may sasabihin kayo sa akin, ate. Ano po yun? Una, gusto kong ibigay ito sa'yo. Pira? Pero ate, 2 weeks pa po bago ako magsweldo. Okay lang. Basta kunin mo yan. Para meron kang magamit, pauwi sa inyo. Po? Pinaalis niyo na po ako dito? Eh, bakit naman po, ate? Narinig ni Shane ang pakikipag-usap mo sa cellphone sa kaibigan mo. Kaya nalaman namin na may gusto ka sa asawa ko at gusto mo siyang kunin. Po? At sinabi ko rin kay Rowena, tangtangka mong pang-aakit sa akin kagabi. Kuya Paulo? Kaya napagpasyahan namin, napaalisin ka na. Ay, kuya? Hindi ako nagtataka kung naggusto ka sa asawa ko. Talagang maraming magagandang katangi ang taglay ang asawa ko. Kaya lang, may asawa na siya. At maling magkagusto ka at makipagrelasyon sa isang taong may asawa. Kasalanan yun sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. Ate Rowena. Sisirain mo pa ang buhay mo sa gagawin mo. Sana ingatan mo ang iyong sarili para huwag kang magsisi sa huli. Sorry. Sorry po, ate. Kuya. Sorry po. Sorry. Tapos na po kami maglinis ni Daddy sa labas, Mami. Okay. Oo nga, ang bilis namin. Nakapag-ayos na rin ako dito sa kwarto. Mamaya naman, magluluto tayo, Shane. Yes! Gusto ko po yan, Mami. Kaya naman natin kahit walang katulong. Basta tulong-tulong lang tayo. Ako po, Daddy, willing na lagi kayong tulungan ni Mami. Basta magkakasama lang po tayong 3. Yes, anak. Hindi tayo magkakahiwa-hiwalay. Hindi namin papayagang mangyari yun ng mami mo. Kung matibay ang ama ng tahanan, dumating man ang tukso at bagyo, siya'y hindi mabubuwal hanggang sa muling maging maaliwalas ang kapaligiran
sa kanyang panahon. Nagsiganap, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, Phil Cruz, at Maynard Landicho Jr. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Robert, mas dapat nating unahin ang bayan kaysa sa pansariling kapakanan. Isa pa naging mabuting pamangkin ka naman sa mga magulang niya. Ni minsan, hindi mo naman sila binigyan ng problema. Kaya kung sundin mo man ang iyong konsensya ngayon, hindi kasalanan yun. Handog ng DZRH ang duda sa kanyang panahon. Ang magkabiyak ay dapat na laging nagkakaisa upang maiwasan ang di pagkakaunawaan. Ngunit paano kung may utang na loob na nais maghiwalay sa kanila? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Suling sa ating dunang sa kanyang panahon. Oh, Cindy, anak. Dadahan nga sa pagkain mo. Ang sarap po kasi ng mga ulam na binigay sa atin ni Tito Gaspar, Inay. Atang to. Sarap kasi magluto yung misis ni Kuya Gaspar, Suling. Ay, kayo mag-ama ha. Para bang hindi ako masarap magluto. O, siyempre, masarap din. Kaya lang iba naman tong ulam na ibinigay ni Kuya Gaspar sa atin. Oo nga po, Inay. Kaya huwag na kayong magtampo. Ay, teka. Ano nga pala yung sinabi ni Kuya na kausapin kanya kanina? Tatakbong Vice Mayor si Kuya Gaspar. Ha? At hinihingi niya ang tulong natin. Walang problema. Mabait ang kuya mo. Matulungin. Kaya dapat lang nasuportahan natin siya. Salamat naman. Kahit ka rin tulungan natin siya. Oo naman. Tsaka, alam kong malaki utang na loob mo sa kapatid mo. Siya na ang tumayong magulang mo nang maulila kayo. Bukod pa sa talagang gusto niyang maglingkod sa bayan. Felipe? Kinukuha ka ni Mayor na maging busy niya sa darating na eleksyon? Oo, Sonia. Nagulat nga ako eh. Matagal mo na kasi siyang kaibigan. Kaya ikaw ang gusto niyang kunin. Sabi ko nga, baka hindi ako manalo dahil hindi naman ako kilala dito sa bahay natin. Ay, madali naman magpakilala. Mas natutulungan ka ni Mayor at mas kikita ka pa kapag nasa posisyon ka. Yun din ang sabi niya. Mas mapoprotektahan ko negosyo natin, ha? Pero kung sakali naman daw na hindi ako manalo, may kita pa rin ako. Kikita ka? Oo. Paano? Sa pamamagitan ng pondong ibibigay sa akin. Oo? Pareho daw kaming kikita, ha? Kaya pumayag na ako. Malaking halaga yata yun, ha? Ay, tama yung ginawa mo. Talagang matalino ka, ha? Thank you. Oy, dapat ipaalam mo niya sa mga kaibigan at kamag-anak natin para suportahan ka nila. Sa akin,
mga damit at sapatos na ito, Kuya Felipe. Oo, Robert. Bigay ko sa iyo yan. Mga bago lahat yan, ha? At ito namang nasa malaking plastic na ito, para sa imang ina. Ayun. Ang gagandang damit at sapatos. Siguradong magugustuhan ito ni Nasuling at ni Cindy. Ay, may susuot niyo yan sa pagsisimba at napapamasyal. Oo nga. Salamat, Kuya Felipe. Ate Sonia. Ay, wala yun. Ito naman, maliit na bagay lang yan. Pisang kita eh. Kaya naisip namin nung mamili kami na bilhan din kayo ng pamilya mo. Ay, gusto rin sana namin na sumama sa pagsisimba nyo. Oh, yun. Ay, Robert, pwede kaya? Oo naman ate. Oh, yun, oo. Kaya lang, parang naninibago ako sa inyo. Oh. Ano bang nangyari at gusto niyo sumama sa pagsisimba namin? Gusto na namin magsimba. Oo nga. Magpasalamat sa Diyos sa mga biyaya niya. Ayun, oo. Hindi naman masama yun, di ba? Tama. Siyempre naman, napakabuting gawain yun. Oo. At saka alam mo kasi, pinsan, gusto kong makilala mga kaibigan ninyo. Tatakbo kasi ako bilang vice mayor nitong eleksyon, ha? At gusto kong hingi ng tulong ninyong lahat. Robert? May problema ka ba? Kasi kanina ko pa napapansin, matamlay ka. Wala nang dumating ka, galing kina Kuya Felipe. May problema nga, Suling. May problema tayo. Tayo? Oo. Ano yun? Ang pinsan ko, tatakbo raw na vice mayor sa darating na eleksyon. Ha? Ay, naku. Problema nga yun. Dahil makakalaban niyang kapatid ko. Hinihingi niya ang suporta natin. Gusto pa nga nila sumama sa pag-isimba para makilala mga kaibigan natin. Ibig mong sabihin, binigyan nila tayo ng kung ano-ano dahil doon? Parang gano'n na nga. Pero Robert, nakasagot na tayo sa kapatid ko. Kaya nga naguguluhan ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. At yung palang problema, Suling, kaya hindi mo kasama si Robert dito ngayon. Oo, Kuya. Nagugulungan talaga siya. Ayaw niya magalit sa kanya ang pinsan niyang pinagkakautangan niya ng loob. Pero sa totoo lang, hindi naman matulong ni sa mga nangangailangan ng taong yun eh. Hindi rin naman religyoso. Kaya yan ang hirap sa ibang tumatakbo. Nagbabalat kayo para manalo. Kapag nakaupo na, limot na ang bayan. Basta ako, Kuya, sa iyo ako susuporta. Dahil kilala kita mula pa sa aking pagkabata. Pero baka magkagalit kayo ni Robert. Ate Sonia, Kuya Felipe, napasyal kayo. Nabalitaan ko kasi, Robert. Ang suportang ibinibigay ng asawa mo doon sa kalaban ko. Kay Gaspar. Oo nga. Madalas yan nakita na tumutulong kina Gaspar. Kinakantsawan tuloy kami ng mga kaibigan namin. Pati na rin yung mga ibang tauhan ni Mayor. Pasensya ka na, Kuya. Noon pa kasi, nagdeklara na ng pagtakbo ang kapatid ni Suling. Ano ngayon? Ang totoo, nakasagot na kami sa kanya noon pa. Ano? Oo. Pambira ka naman, pinsan. Mas pipili mo ba ibang tao kaysa sa iyong kadugo? Para namang hindi ka namin natulungan nung araw, noong naulila ka. Oo nga. Ano ba yan? Ang pagkakaalam ko nga mga magulang ni Felipe yung kumupop sa'yo, no? Oo nga. Huwag naman sana kayong magalit, Kuya Ate. Sinasabi ko lang naman ang mga nangyari. Bago pa nagdeklara ng pagtakbo sa halalan si Kuya. Ay, ngayon ko lang nalaman. Di pala marunong mag-isip yang si Suling. Ay, naku. Kung sa kalagayan ng buhay ang pag-uusapan, mas malaki ang angat namin kaysa sa kapatid niya. Tama. Kaya kami ang mas makatutulong sa inyo kung masenso. Oo nga. Hindi ang kuya niya. Kuya. May manindigan ka, Robert. Dapat sa'yo sumunod ang asawa mo. Dahil ikaw ang lalaki.
Sobra naman sila magsalita. Wala pa man sila sa posisyon. Nanunumbat na. Nalalait pa. Nasaktan din ako sa sinabi nila, Suling, pero totoong may utang na loob ako sa kanila. Lalo na sa mga magulang ni Kuya Felipe. Robert, mas dapat nating unahin ang bayan kaysa sa pansariling kapakanan. Isa pa, naging mabuting pamangkin ka naman sa mga magulang niya. Minsan, hindi mo sila binigyan ng problema. Kaya kung sundin mo man ang iyong konsensya ngayon, hindi kasalanan yon. At tuloy pa rin pala ang suporta nila kay Gaspar? Oo, Felipe. Kaya nga galit na galit ako sa kanila eh. Yung pinsan mo ang tanga. Sumunod sa asawa. Oo nga. Kaya ngayon, gagawin ko lang naiisip ko. Na? Ano yun? Ayaw niya ako suportahan na. Pues! Hindi ako sa'yo galit. Oo, alam ko. Pues, itatapon ko sila sa kangkuhan. Okay. Ay, napagod ka pa sa paglilipat natin, Cindy? Okay lang po, Nay. Sakit ah. At least ngayon, dito sa paupahang bahay ng classmate ko, wala na pong magagalit sa atin. Buti nga nasabi mo na may bakanting apartment na paupahan ng classmate mo. May nalipatan agad tayo. Pasensya na kayo sa pinsan ko, ha? Sobra naman po kasi siya, Itay. Di po ba gift po sa inyo ni Inay ang bahay na tinitiran natin? Oo, Cindy. Regalo yun sa amin ng mga magulang ng Tito Felipe mo. Bakit mo niya tayo pinaalis? Wala pa sa pangalan natin ang titulo ng bahay, anak. Kaya may karapatan pa rin sila doon. Panggigipit po yung ginawa niya, Nay. Anak, huwag ka sana magtatanim ng gali sa iyong tito. Dito mo pa rin siya sa kabila ng lahat. Idalangin na lamang natin sa Diyos na mabuksan din ang isip niya para magbago. At isama rin natin ang darating na halalan na ang manalo nawa ay ang mga maglilingkod ng tapat sa bayan para naman umunlad ang ating bansa. Ay, nakakalungkot naman. Dahil sa akin, napalis kayo sa tinitirhan nyo. Hindi mo kasalanan yun, Kuya. Oo nga, Kuya. Ang pinsan kong may kasalanan. Kasi makita ng isip niya. Hindi, kung gusto nyo, para hindi na kayo mangupahan, doon na kayo tumira sa bakanting lote namin. Pagagawan ko yun ng kahit maliit na bahay para makalipat kayo. Wag, Kuya. Ha? Ayaw namin isipin ng mga tao dahil doon kaya ka namin sinuportahan. Kahit naman ganito nangyari sa amin, tutulungan ka pa rin namin. Dahil alam namin na malinis ang hangarin mo sa pagtakbo. Maraming salamat sa inyo. Sana lang, Kuya. Kung papalaring ka makaupo at darating sa iyo mga tukso, huwag mong malimutan ang mga pangako mo sa bayan. Hindi dapat paghiwalayin ang magkabiyak kahit palang halalan. Dapat malaig sa kanila ang pagpanig sa katotohanan upang di mawasak ang sinumpaan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas at ang inyong lingkod. Special Sound Effects, Jerry Butiam. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at
sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Siya nga ba talaga may hangad sa pera ko o ikaw? Kenneth! Baka naman gusto mong mahulugan ang loob ko sa'yo. Nang sa ganon, ikaw ang ligawan at pakasalan ko. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Hanggang saan at hanggang kailan nga ba dapat panigan ang isang kaibigan? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Talia sa ating dulang sa kanyang panahon. Ang ibig mo sabihin, hindi mo talaga mahal si Kenneth, Cindy? Okay, best friend naman kita kaya magtatapat ako sa'yo. Talaga, wala akong damdamin sa kanya, Talia. Ay, kaya pala, hanggang ngayon hindi mo pa rin pinuputol ang relasyon mo kay Brandon. Kasi siya talagang mahal ko. Pero bakit ka pakakasal kay Kenneth? Dahil sa pera niya, ano pa? Kapag nakakuha na ako ng maraming pera sa pangit na yun, iiwan ko na siya. Pero Cindy, masama ang gagawin mo. Sisirain mo ang kahalagahan ng kasal. Sasaktan mo pa si Kenneth. Ang importante sa akin, maging maligaya ako. Kami ni Brandon. At mangyayari yun kapag nakuha ko na ang pera ni Kenneth na pangit. Talia, anak. Nagkagalit ba kayo ni Cindy? Paano ilang araw ko nang napapansin, iniiwasan mo siya. Kapag nagpupunta siya rito, nagtatago ka. Pati tuloy ako nakapagsisinungaling. Pasensya na po, Nay. Para kasing ayoko na makipagkaibigan pa sa kanya. Pero bakit? May masama ba siyang ginawa sa'yo? May masama po siyang ginagawa. Ha? Pero hindi sa akin. Kay Kenneth po. Sa nobyo niya? Opo. Hindi ba napakabait nun? Tama po kayo. Siya ang tumulong sa parents ni Cindy nung magkasakit ang mga yun. Anong ginagawa niya, anak? Niloloko? Opo. Dalawa silang nobyo ni Cindy. At si Brandon ang talagang mahal niya. Ay, kawawa naman pala si Kenneth. Siguro kaya ginagawa ni Cindy sa kanya yon. Dahil pangit si Kenneth. Pero mali pa rin ang ginagawa niya, Nay. Sabi niya, kahit nung mag-asawa na sila, pag nakuha na niya ang pera ni Kenneth, aalis siya. Sasama kay Brandon. Mabihirang bata yun, oo. Masama at napakasakit ang gagawin niya. Kaya nga po, naiinis ako sa kanya. Ang totoo, Nay, gusto kong sabihin kay Kenneth ang lahat. Abay, bago mo gawin yon, ihanda mo muna ang sarili mo sa maaaring maganap. Napasyal ka, Talia. Pasensya na ha kung naabala kita, Kenneth. Ay, hindi ka abala. Kaibigan ka ng mahal ko, kaya kaibigan na rin kita. Kenneth? Oo, bakit parang malungkot ka? May problema? Sabihin mo, baka makatulong ako. Ang bait mo talaga. Wala akong problema. Pero, ikaw, meron. Ano? Anong ibig mong sabihin? Maaring hindi ka maniwala sa akin, pero totoo ang sasabihin ko. Kenneth,
Hindi ka talaga mahal ni Cindy. Niloloko ka lang niya. Talia, ano bang pinagsasabi mo? Totoo yun. Inamin niya sa akin. Pera mo lang ang gusto niya. Hindi ko akalaing magagawa mo siraan si Cindy sa akin. Kenneth, hindi ko siya sinisiraan. Nagmamalasakit lang ako sa'yo. Oh? Siya nga ba talagang may hangad sa pera ko? O ikaw? Kenneth! Baka naman gusto mong mahulog ang loob ko sa'yo. Nang sa ganon, ikaw ang ligawan at pakasalan ko. Hindi, nagkakamali ka. Alam ko, mahirap ka lang. Kumpara kay Cindy. Kaya maaaring yun nga ang hangad mo. Mahirap nga lang ako. Pero malinis sa kalooban ko. Hindi ako sa Kim. Hindi ko magagawa ang kinilang hindi akin. Umalis ka na. Ayoko nang marinig pang mga sasabihin mo. Alis na! Ikaw pala, Cindy. Rabia! Cindy! Traitor ko! Cindy! Bakit mo sinasaktan ang anak ko? Traitor ang anak niyo, Aling Carmina. Akala ko kaibigan ko siya. Yung para ipapahamak niya ako kay Kenneth. Mali naman kasi ang gagawin mo. Sisirain mo buhay niya para lang mabuo ang sayo. Yay ka! Dapat ako pa rin yung panigan mo. Dahil ako ang kaibigan mo. Buti na lang hindi naniwala sa'yo si Kenneth, kaya napahiya ka. Hindi sa kinakampihan ko ang anak ko. Pero hindi talaga tama ang gusto mong gawin. Wala na kayo doon. Mula ngayon, hindi ko na kayo kikilalaning lahat. So anak, malungkot ka na naman. Bakit? Naiisip mo na naman sina Cindy at Kenneth. Kung maaari ko nga lang sanang ipakita sa kanya ang laman ng puso at isip ko. Malalaman niya hindi ako nagsisinungaling. At maililigtas ko siya sa kapahamakan. Kapag naipakita mo sa kanya yon, malalaman na rin niyang mahal mo siya. Nay! Anak, babae din ako. Nanay mo pa. Kahit isang beses ko palang nakita si Kenneth, alam ko nang mahal mo siya. Sayang nga lang. Maling babae ang minahal niya. Pero may magagawa ka pa para matulungan siya. Paano po? Ipakiusap mo sa Diyos na tulungan siya. Kahit na hindi para sa'yo, kung hindi para sa kanyang sariling kaligtasan. Daddy, mukhang mahalagang sasabihin niyo sa akin, ha? Tama ka, anak. May problema po ba sa business natin? Wala, iho. Pero, sa buhay mo may problema. Oh? Anong ibig niyo sabihin? Aminin ko, narinig ko mga sinabi sa iyo noon ni Talia, ang best friend ng nobya mo. Kaya pinasubaybayan ko si Cindy. Ginawa niyo yun? Oo. Para sa iyong kapakanan. Naisip ko, wala namang mawawala kung susubaybayan ko si Cindy. At wala kayong nalaman, di ba, Daddy? You're wrong, son. Oh? Nakikita mo hawak kong sobring ito? O yan. Nariyan ang mga larawan ng nobya mo. Nakasamang sweet na sweet ang isa pa niyang nobyo na nagngangalang Brandon. Hindi. Hindi, Daddy. I'm sorry, son. Pero totoo mga sinabi ni Talia. Pineperahan ka lang ni Cindy. Brandon, honey. Halika na. Nakahanda na pagkain. Kain na tayo. Ang bango, ah. At saka, wow. Parang ang sarap naman niya. Siyempre naman. Basta nandito ako sa apartment na inupahan natin, palagi kitang ipagluluto para naman ganahan ka at marami kang makain.
Talagang kaganahan ako. Lalo na sa'yo. Ano ka ba? Mamaya na yan. Kakain pa tayo eh. Unahin muna natin yun. Makakapaghintay naman ang pagkain. Brandon. Mamilis kita. Dahil nadalang na ang pagkikita natin. Pagkasal na kayo ng pangit na si Kenneth. Oo nga, no? Dahil syempre, kailangan papaniwalain ko siya sa drama ko. Para makakuha ko ng maraming pera sa kanya. Yun Ay, Kenneth! Mausay ka talaga sa ginawa, Cindy. Napakasakit nitong ginawa mo sa akin. Minahal kita. Pinagkatiwalaan. Yung pala, hindi ka naman karapat-dapat. Kenneth, sandali. Magpapaliwanag. Tama na! Hindi na kita paniniwalaan, pataksil ka. At wala na rin kasalang pang magaganap. Bakit ka nalulungkot? Nananaig pa rin ba sa iyo ang damdamin sa taksil na babae niya? Hindi po, Daddy. Ang totoo, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nakaligtas sa pagkasira ang buhay ko. Tama yun. Nalulungkot po ako dahil naiisip kong masasakit na salitang binitiwan ko kay Talia. Iniya ko siya ng gusto, yung pala. Siyang nagsasabi ng katotohanan. Hindi pa naman huli, anak. Bakit hindi mo siya puntahan? Humingi ka ng paumanin sa kanya. Palagay nyo, mapapatawad niya ako? Sa ilang ulit kong pagkakita sa kanya, masasabi kong mukha siya mabait at ang pagmamalasakit niya sa iyo ay nagpapakita lang na mabuti ang kanyang kalooban. Kaya naniniwala ako, mapapatawad ka niya. Kenneth? Ako nga, Talia. Paano mo nalaman ito amin? Nagtanong-tanong ako sa ibang kaibigan nyo ni Cindy hanggang sa matuntun ko ito. Anong kailangan mo? Wala na kami, Talia. Ha? Dahil sa mga sinabi mo, sinubaybayan si Cindy ni Daddy hanggang sa mabisto niyang lahat ng mga ginagawang panluloko sa akin ni Cindy. At nahuli ko rin sila ni Brandon. Ganun ba? At least ngayon, alam mo nang hindi ako nagsisinungaling. Kaya nga, pinagsisisihan ko ang lahat ng sinabi kong masasakit. I'm sorry, Talia. Kalimutan mo na yun. Wala naman akong galit sa'yo. Sana maging magkaibigan pa rin tayo kahit wala na si Cindy sa pagitan natin. Ang ganda ng ngiti ng dalaga ko, alam ko na. Dahil yan kay Kenneth? Sinunod ko po ang sinabi niyo, Nay. Inihingi ko po siya ng tulong sa Diyos. At natupad naman ang pakiusap ko. Iniligtas po siya ng Diyos sa kapahamakan, sa kamay ni Cindy. Dahil walang hindi kayang gawin ng Diyos. Magtiwala lamang tayo sa Kanya. Ano nga palang balak mo ngayon? Makikipagkaibigan pa rin po ako kay Kenneth. Mabait naman po siya Paano kung ligawan ka niya? Alam ko na po ang gagawin ko, Nay. Alam ko na. Ilalapit ko uli sa Diyos. Para tama lamang ang aking maipasya. Pumapanig sa katotohanan ang matalinong nilalang
At sa bawat gawa niya ay ang Diyos ang gabay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Bobby Cruz, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz, sa kanyang panahon. Sandali nga, Rodina. Sino ka? Paano mo ko nakilala? Maldita ko! Ano ko? Wala ka! Wala kang karapatan sa palina ko! Hindi kita kilala! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga babaeng sadyang maingat upang di masaktan ang kalooban. Ngunit may tao nga bang hindi nasaktan? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Rodina sa ating dulang sa kanyang panahon. Saan ba tayo mamamasyal ngayong birthday mo, Fernando? Sa heaven, mahal. Ano? Ano bang ibig mong sabihin? Ito naman. Alam mo na yung matagal ko nang hinihiling, di ba? Siguro naman ngayong birthday ko, bibigyan mo na ako. Fernando, alam mo naman na gusto kong mangyari, di ba? Ang maging malinis ako sa araw ng ating kasal. Isa pa, nag-iingat lang ako. Dahil minsan ako nasaktan sa first boyfriend ko. Ito naman. 6 years na tayo magnobyo. Wala ka pa bang tiwala sa akin? Pasensya na. Ayoko talagang gawin yun nang hindi pa tayo kasal. Hindi pa kasal tayo kahit sa West lang. May kilala akong chance. Puntahan natin ngayon. Ayoko naman yung ganun. Magpapakasal para lang makapag-sex na? Ano ba yun? Ano? Rodina naman. Inibigyan na nga kita ng maaari mong panghawakan. Like hindi kita lulukuhin. Ayaw mo pa rin. Kung gusto mo, ganito na lang. Mag-ipon na tayo para sa kasal natin. Then next year, di pa kasal na tayo. Okay, after 6 months. Di ba mas okay yun? Wow. Nakakainis ka naman, Rodina. Sinira mo yung birthday ko eh. Fernando, huwag ka namang magalit. Muwi na lang tayo. Mukhang hindi ka nakatulog na maayos, Rodina. Patamlay ka. Nagkagalit po kami ni Fernando. Siya si Mang. Birthday niya kahapon. Bakit kayo nagkagalit? Hinihingi po kasi niyang regalo yung sinabi ko po sa inyo noon. At nagalit siya nang hindi ka pumayag, ganon? Gusto po niya pakasal na kami ura-urada kahit sa West lang. Mali naman yun. Ang pagpapakasal ay isang sagradong bagay at dapat pinaghahandaan yun. Hindi po niya ako naunawaan eh. Kaya naghiwalay po kami na galit siya. Ganito na lamang, pamangkin. Palipasin mo muna yung init ang ulo niya. At pag tinawagan ka niya, saka mo ipaliwanag sa kanya ng mahinahon ang panig mo.
Ilang araw na, di pa rin niya ako tinatawagan. Talaga nakikipagtikisan siya sa akin. Anong gagawin ko? Fernando? Oh, narito ka, ayaw mo ko. Ano ba? 3 araw ka ng ganyan. Naglalasing. Hindi ka pumapasok sa trabaho. Ano ba talagang problema mo? Baka makatulong ako. Sabi nang wala kang maitutulong, Katrina. Iwan mo na ako! Umalis ka! Oo na. Alam ko kung bakit ka nagkakaganyan, Fernando. Dahil kay Rodina. Inilalayo ka na talaga sa akin ng babaeng yun. Hindi ako papayag. Sa amin ka lang ng anak natin. Rodina, pauwi ka na? Ay, ikaw pala, Philip. Oo. Pwede bang sabay na tayo? Para may kausap naman ako sa biyahe. O sige, para hindi nakakainip. Oo nga. Napapansin ko, ilang araw ka nang hindi sinusundo ni Fernando. 5 taon na tayo magkaibigan. Kaya hindi na ako maglilihim sa'yo. Nagkagalit kami. Nagkagalit kayo? Pwede bang malaman kung bakit? Kasi, hinihiling niya ang isang bagay na hindi ko pa kayang ibigay. Dahil hindi pa kami kasal. Naintindihan ko na. Kung talagang mahal ka niya, dapat irespeto ka niya. Maging ang pananaw mo. At higit sa lahat, maghintay siya ng tamang panahon. Sandali nga, Rodina. Sino ka? Paano mo ko nakilala? Dito ka. Aray ko! Malagya ka! Wala kang karapatang sampalin kung hindi kita kilala. Ako ang ka-live-in ng lalaking inagaw mo. 4 na taon na kami nagsasama. Ano? Oo. At meron na kaming isang anak. Hindi ko alam. Ngayon, alam mo na. Iwan mo na siya. Dahil hindi ako papayag na mawalan ng ama ang anak ko. Ang lakas din naman ang loob mo magpunta pa dito sa amin. Huwag ka na magalit. Sorry na. Sa 1 linggo hindi natin pagkikita. Nahirapan ako ng gusto. Na-realize ko kung gaano kita kamahal. Kaya, payag na ako sa gusto mo. Pwes ako. Gusto ko nang tapusin ang relasyon natin. Rodina naman. Nagpapakumbaba na nga ako. Ganyan ka pa. Dahil manloloko ka. Isa kang taksi. Bakit ka ba nananampal? Ano ba kasalanan ko? Alam ko na ang lahat. Habang may relasyon tayo, nakipag-live-in ka at nagkaanak ka kay Katrina. Rodina, magpapaliwanag ako. Masama mo, Fernando. Paano nalang pala kung binigay ko sa'yo ang sarili ko? Papananagutan mo ba kaming dalawa? Hindi ko siya mahal. Ikaw ang mahal ko at gusto kong pakasalan. Natukso lamang ako sa kanya dahil ayaw mo kong pagbigyan. At kasalanan ko pa? Ha? Umalis ka na, Fernando. Ayaw ko na makita ka pa. Pero Rodina... Lumayas ka na! Alam mo, pamangkin, mali talaga ang ginawa mo. Hindi pa man kayo kasal, pinagtaksilan mo na si Rodina. Rodolfo. Kaya hindi mo siya masisisi na magalit ng gusto sa iyo. Pero siyang mahal ko, Chong. Dapat iningatan mo kanyang puso para hindi mo nasaktan. Kakausapin ko siya ulit.
Palagay ko hindi na babalik sa'yo si Rodina. Lalo't alam na niya ang lahat. Chong. Kalimutan mo na siya, Fernando. At pangatawanan mo na ang pananagutan mo kay Katrina. Yun ang dapat mong gawin dahil yun ang tama. Richard! Ate Spaghetti! Ay, kadami naman ang dala mo, Philip. Gusto ko pong maging masaya si Rodina, aling si Mang. Kaya dinahlan ko siya ng mga paborito niya. Ay, salamat naman. Alam mo malungkot nga siya. Dahil break na sila nun si Fernando. At kaya hindi siya pumasok sa opisina. Dahil wala pa siyang ganang magtrabaho. Ganun ho? Oo. Totoong nalulungkot nga ako. At nasasaktan pa rin. Pero huwag kayong mag-alala. Bukas, papasok na ako sa office. Talaga, Rodina? Oo, Philip. Tatapusin ko yung mga trabaho ko bago ako mag-resign. Ha? Bakit naman? Ang ibig mong sabihin, Dina? Sasama ka sa pinsan mo sa Abu Dhabi? Opo, Chang. Mabuti na po yun. Mabilis na ako makakalimot. Kikita pa ako ng husto. Mamimiss kita ng gusto. Huwag ka malungkot, Philip. Pwede naman tayo mag-video call. Sabi mo yan, ha? Talagang lagi kitang tatawagan. Oo ba? Basta ba, wala akong trabaho eh. Yun ang gusto mangyari ni Rodina, Philip. Hayaan niyo po, aling si Mang, bukas. Kakusapin ko yung kapitbahay namin karpintero para mapasimulan na pong pagkumpuni dito sa bahay niyo. Ay, salamat. Tama talaga si Rodina. Patutulungan mo nga kami. Basta po para kay Rodina, handa akong gawin ang lahat. Philip. Oh. Tapatin mo nga ako. May damdamin ka ba sa pamangkin ko? Ha? Opo, noon pa po. Hindi nga lang ako nakapagtapat dahil may nobyo na siya nang makilala ko . At nang mag-break po sila ni Fernando, nag-abroad siya. Alam mo, gusto kita para kay Rodina. Ganun ba? At sana nga, mapamahal ka rin sa kanya. Salamat, Philip. Saan? Sa hindi mo pagbabago sa pagtulong sa tiyahin ko, kahit wala ako. Maliit na bagay lang yun. Basta't para sa'yo, handa akong laging tumulong. May tatanong sana ako sa'yo . Ano yun? Handa ka na bang muling magmahal? Bakit mo tinatanong? Handa ka na bang magtapat? Rodina. May sinabi sa akin si Chang si Mang. Hindi ko nga lang alam kung totoo yun. Totoo yun, Rodina. Mahal kita noon pa. Sana bigyan mo ko ng lugar dyan sa puso mo. Ha? Mabait ka, Philip. At sa panahon ng pagiging magkaibigan natin, napatunayan kong nasa iyo ang mga katangiang hinahanap ko sa isang lalaki. Ibig mo sabihin? Oo. Mahal na rin kita, Philip. Handa na akong muling makipagsapalaran sa pag-ibig. Bahagi na ng buhay ang masaktan at makipagsapalaran. Kaya ang kahandaan at katatagan ay dapat masumbungan.
upang di maiwang talunan at luhaan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmel Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Bobby Cruz, Rosana Villegas, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Sanog. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.